Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serie. Update, nakabangs ako. O, diba? Actually, ako lang gumupit niyan. Ang kwento natin ay galing sa isang anonymous member. Hi Ate Bebs, nakaugalin ko ng manood ng mga videos mo. I just want to share my mother's creepy story about my tito. Second cousin siya ni Mama. Mama was still 12 years old at that time, and Tito Ken was 18 years old. Ang bahay namin ay tabi lang ng dagat at along the highway. Sina Tito Ken ay mas malayo sa kanila dahil tatawid ka muna ng kalsada mula sa bahay at may mga iilang bahay kang madadaanan muna bago makapunta sa kanila. Pero kahit ganoon, nakaugalian na ni Tito Ken na sumama kapag mangunguha ng mga isda ang mga tito ko ng madaling araw. Palagi nagdadala ang mga ito ng kutsilyong makikintab pag pumapagitna sila sa dagat dahil ang paniniwala ay protection ito sa mga sirena. Dahil daw, takot ang mga sirena sa mga makikintab na bagay. Sa barangay kasi namin noon, pinaniniwalaan na kapag dinadayo ito ng mga turista ay nakakakita sila ng mga sirena sa gabi dahil ang katabi namin ay isang resort. Kaya pwede silang mag-campfire sa gabi sa dagat dahil tabi lang nito ang resort. So ganito, i-describe ni Mama si Tito Ken. Mistiso, singkit ang mata, matangkad, mabait, hindi pala salita at masipag. Sa pogi niya daw na yon, ay babae na ang naliligaw sa kanya. Pero wala siyang interes sa mga ito dahil pag-aaral niya ang inuuna niya at makakita ng pera sa pangingisda. Tulong na rin ito sa mga magulang niya. Isang araw nagkayayaan daw ang tatlo kong tito kasama si Tito Ken na tumambay sa tabi ng dagat. Tawagin na lang natin ang dalawa na si Tito Jules at si Tito Diego. Bandang 10 to 11 daw ito ng gabi. Nagkainuman na ng kaunti. Sila lang daw ang tao sa mga oras na yon. Sa kalasingan, sa buhangin na sila natulog. Naalimpungatan si Tito Diego dahil ihing-ihi na ito nang biglang nakita niya ang isang napakagandang babae na sinasayawan si Tito Ken habang tulog na may kasabay pang paghum. Sobrang kintab daw ng balat niya at sobrang ganda. Alam ni Tito Diego na kahit lasing siya ay nasa katinuan pa rin siya noon ng pag-iisip. Alam niyang isa itong sirena. Nagkataong may dala siya noong baril kaya pinaputukan niya ito kaya biglang naglaho. Nagising ang dalawa kong tito dahil sa putok ng baril kaya sinabi niya sa mga ito kung bakit. Pero si Tito Ken ang hindi naniwala sa kanya dahil akala niya nagbibiro lamang ito. Magmula daw ng gabing iyon, palagi daw may naririnig silang kumakanta na babae mula sa dagat kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin gabi-gabi. Kahit medyo malayo ang bahay ni na Tito Ken, naririnig din daw yon ng mga magulang niya, maging ang mga taong malapit sa dagat. Naging usap-usapan daw yon sa barangay namin sa mga panahong iyon. Kahit nangingisda raw sila ng madaling araw ay wala pa din itong tigil sa pagkanta. Isang buwan, dire-diretsong ganoon pero natigil daw ito ng ilang araw pagsapit ng buwan ng Desyembre. Araw ng Pasko, December 25, ng umaga. Nagkayayaan ng mga tito ko, sina mama at mga lola ko na mag-picnic sa kabilang barangay na tabi din ng dagat. Kaya ang sasakyan nila noon ay bangka. Sa mga panahong daw yon, sa sobrang excited nila ay nakalimutan nilang magdala ng proteksyon. Wala silang dala na kung ano mang makintab na bagay. 2 bangka ang gamit nila dahil medyo madami sila noon. Nang makarating sila sa bandang estimated ni Mama ay mga 5 feet na ang lalim, biglang natumba ang bangka na sinasakyan nila Tito Ken. Nakapagtataka dahil walang alon sa mga oras na iyon. Nakaahon naman sila agad pero si Tito Ken nawala na lang bigla. Tinawag nila ito ng tinawag at nagulat sila nang makita ni Tito Diego na sumasaklolo siya sa harap lamang ng bangka. Pero kamay niya lamang ang nakita niya. Nang hawakan sana ito ni Tito Diego para tulungan siyang umakyat ng bangka, bigla na lamang ito naglaho. Kahit tumalon pa daw sila noon para sagipin siya, bigla na lang talagang nawala. Iilang araw ang nakalipas mula sa insidenteng iyon. Wala daw silang matagpuan na katawan niya. Nagpatulong na sila sa mga rescuer. Kahit ilang araw na raw nitong nilibot-libot ang dagat, ay wala pa rin silang makita.
Tumulong na din noon ang mga seaman pero wala talagang bakas ni Tito Ken. Ilang manghuhula daw ang pinuntahan ni Lola at iisa lang daw ang sinasabi nila. Buhay pa raw si Tito Ken. Kinuha siya ng babaeng sirena na may gusto sa kanya. Gusto niya itong pakasalan si Tito Ken. At kapag daw pumayag si Tito ay talagang hindi na nila ito makikita kahit kailanman. Nag-alay sila ng mga makikintab na bariya, mga kutsilyong bago sa tabi ng dagat. Mula daw noong nawala siya ay araw-araw daw sobrang daming isda na pumapaligid sa dagat. Hanggang sa umabot ng 2 linggo nang papunta daw sila mama ng umaga sa dagat, may nakita silang akala nila ay malaking patay na isda. Nang lapitan nila ito, isa na itong bangkay ni Tito Ken. Ang lagay niya ay sobrang taba, sobrang puti niya na at di na makilala kung di lang daw sa damit niya. Sabi ng mga manghuhula, hindi daw siya pumayag pakasalan ng sirena, kaya niya ito pinatay. Wala na ding kabaong nakasya sa kanya sa sobrang taba niya, kaya sila na ang gumawa ng kanyang kabaong. Gawa ito sa plywood. Mula daw sa araw na yon hanggang sa libing ni Tito Ken ay hindi siya tinantanan ng sirena. Gabi-gabi, rinig ng mga tao ang umiiyak na babae mula sa dagat. Sobrang lakas at rinig hanggang sa bahay ni na Tito Ken. Kada gabi daw na papunta sina mama sa lamay, sobrang dami daw alimango at iba't ibang klaseng mga galing sa dagat ang dumadayo sa lamay at amoy isda daw doon kada gabi. Minsan, alam nilang bumibisita ang sirena dahil bigla-bigla daw gumagalaw ng kusa ang kabaong ni Tito. Kahit daw nung libing niya, may mga alimango at lamang dagat pa din ang nagpunta kahit sa simbahan. Nawala lamang ang mga ito nang lagyan na nila ng makikintab na bagay ang loob ng kabaong niya. Kung pinakasalan ng tito ko ang sirena, posible kayang buhay pa siya hanggang ngayon. At doon na po nagtatapos. That's a very tragic story by our member. I don't know how to react to it. I don't want to call it fascinating because it's very tragic. It's a tragic death of a loved one. It's so unsettling considering na ako naniniwala ako na may mga mythical creatures talaga, mga kapre, mga sirena, mga tikbalang. It's very unsettling talaga. Ako ay aalis na. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pakisend na lang po sa Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. I'll see you guys sa next upload. Bye!